Good morning, class. Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula, Sir. nais ko pong basahin muna ang isang passage sa First Peter chapter 5 verse 7. Ang sabi rito ay, "Cast all your cares or all your anxiety on Him, for He cares for you." Ayan, tulad sinasabi dito na lahat ng ating mga burdens, pasanin natin, ay sabi ng Panginoon, iatang natin sa kanyang balikat kasi po siya ay nagmamahal, nagmamalasakit sa atin. Tayo'y manalangin panandalian. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa araw na ito na nandito po kami uli. Salamat po sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin. We pray, Father, that you go with us as we continue on learning from each other at bilang paghanda din, Panginoon, para sa darating po na pagsusulit ng bawat isa sa kanila pong lisensya, Panginoon, sa pamamagitan po ng kagawaran ng pangkalusugan. Lord, we commit everything into your care, that we pray that you take hold of every heart and every mind, Father. May you open our hearts and minds as well, Lord, that we might absorb every lesson that we'll be tackling for today. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay aming panalangin sa Yes, magandang umaga uli sa inyo at ayan, nasa ano na po tayo, nasa kahapon na sa huling yugto na po tayo ng unang module, no? Yung ating unang module ay Fundamental Concepts of Massage Therapy or on Massage Therapy. So yung may pinag-usapan na natin yung kasaysayan, yung history, and then we tackled on the effects of massage. And then pinag-usapan na rin natin yung napag-usapan natin yung indications, contraindications, and then ano naman yung uri ng mga contraindications, 'di ba? Napag-usapan natin, mayroong tinatawag na systemic at meron din tinatawag na locally contraindicated. Kaya sa araw na ito ay tayo naman ay tutungo na sa pangalawang module. Pero sa ating manual, it's in the fifth module. Kaya lang like what we said, ni-rearrange na natin yung ating presentation para medyo may pagka ika nga logical yung order niya, no? Our topic for today is about the practice of massage therapy. Ano po yung mga pamantayan? Ano po yung batas? No, pag-usapan po natin po yan. Pero mauuna po na talakayin natin, ano naman po yung Code of Ethics. Ayan. Code of Ethics, about pag-aralan natin about professionalism, things like those. No? Kaya mahalaga-mahalaga na maintindihan po natin po yan upang sa gayon ay maging ganap po yung ating pong ika nga ipinanghawakan natin bilang mga massage therapist in the ano po, licensed massage therapist in the coming months. Okay, tuloy po tayo. No? I think I've already nai-ano ko na sa inyo, nai-share ko na kanina sa inyo yung ating tanong sa menti.com. Kung ano-ano ang mga katangian ng natatangi o yung mga ika nga pag sinabi nating ideal massage therapists. Ayan, ulitin ko, ano-ano ang mga katangian or qualities of an ideal massage therapist. No? So, sa ngayon meron na po tayong 6 na responses. Ang siyam na responses, mayroon nagsumagot po, well-trained, neat and clean, malinis, client-centered care, respectful behavior, yan, honest at may takot sa Diyos, not marites but trustworthy. No? Yun so siguro ibig niyang sabihin. Ano pa? Pleasing personality. Ayan. Clients, ayan, nabanggit na yung client-centered care. Knowledgeable, of course. Dapat mayroon siyang may alam siya no sa kanyang ginagawa. Trustworthy, respectful. Ano pa? Sige po. So far we have 15 responses coming from your end. So good po. Of course, they are dapat fully skilled when it comes to massage. Yes, fully skilled when it comes to massage. Mm-hmm. Barbie, what about you, Barbie? Ano yung may share mo? Sir, sorry earlier. A massage therapist should have professional behavior, especially when talking to the guest. Yes. Should be polite.
Yeah, ang ganda no, no? Professional Yes. behavior. Lalo na kung kaharap yung guests. No? Yes, kasi you should, dapat kunin mo po yung trust ng guest bago mo siya i-massage para at least after massage, ma-enjoy niya po or masasatisfied po kung trusted na niya. Yes, ang ganda no. Yun nga yung binabanggit ni Barbie rito, yung kinakailangan magkaroon muna ng ang client natin panatag yung kanyang loob. Kasi alam nyo, pag nagmamasahe kasi yung pinagkakatiwala ng client yung kanya buong katawan eh. Tama ba 'yon? Yes Buong po. katawan niya. Kaya mahalaga na nagtitiwala siya na gagawin natin yung tama. Yes. Talaga marirelax siya. Anyways, sige po, maraming salamat. So far, we already have 22 responses at ang mga sagot ng iba, yan, katulad po na nabanggit natin kanina, knowledgeable siya, skillful, and then pasensyoso. I think I like that, no? Yung kailangan natin ng patience. Kasi marami sa mga client natin. In and out. Yeah, whether we like it or not, sometimes may mga client na encounter na mga makukulit. No? Makukulit yung mga client na na-encounter natin, kaya mahalaga 'yon na kailangan tayo, no? Kailangan pasensyoso tayo, no? Pagka nangungulit sila, kahit papaano alam natin paano i-handle. Huwag natin papatulan. Kasi minsan naririnig ko pagka makulit na yung client, pinaghahagis ng hinahagisan ng tangan-tangan na massage oil, yung mga ganon, di ba? Lalo na kung malikot yung kamay. Ayan. Diba? Yes, sir. Natin yung humo, no? Na pagka may kalikot. Yung mga malicious clients. Ano yon? Sir, may I share yung mga na-encounter ng mga therapists ko, yung mga malicious clients. Opo. Sana they should know how to deal with them professionally. Yes. Okay. Actually, meron tayong may portion sa program natin na babanggitin ko po sa inyo patungkol naman sa how to handle abuse. Kasi malinaw po yan. Whether you like sa loob ng massage room, mayroon talagang nangyayaring ganun. May mga client kasi tayo na iba yung kanilang orientation sa buhay. No? May mga client tayo, may mga pagkabaltik na client, something like that. No? Pero, tulad ng binabanggit ko pa ulit-ulit, tayo bilang nagmamasahe o tayo bilang owner ng mga spa, wala tayong karapatan na tapatan yung kakulitan ng client. Tama ba 'yon? No? Yes, hindi pwede na kung tayo ay ginagawa na hindi maganda, tapatan din po natin, no? Force by force, hindi pwede po 'yon. Kaya kailangan malawak yung ating pagpapasensya. At ang bawat mga manggagawa, ang bawat therapist ay meron po silang kahandaan, no, sa mga ganitong mga sitwasyon. Ayan. Nabanggit na po natin, respectful behavior, matalino. Meron po na sinasabing matalino. Tama din po 'yon. Kailangan matalino tayo, hindi pwede. Sabi, ewan ko lang kung narinig niyo sa akin noon na sabi ko pagka tayo nagmamasahe, dapat bawal ang tatanga-tanga. Sorry for the term, no? Kailangan matalino tayo, kailangan alert tayo. Sir, Raymond, mag-share po. Ayan, ano yun, Raymond? Mag-share po ako kayo, sir. Kasi absent ako kahapon eh. Sige. Okay, Raymond, go ahead. Yung ideal sa akin, yung sa massage, dapat maging presentable tayo at saka maging professional, saka yun, maging tayo, confidence, yun. Okay, confident tayo. Tama. Additional na katangian din po, sir. Professional na katangian, no? Dapat ang natin 'yon. Kasama po 'yon sa ating pong katangian bilang mga massage therapist. Kaya ito ngayon, maraming salamat sa inyong mga input. Alam naman natin po pagka ganito, ito yung tinatawag natin na brainstorming, no? So walang tama't mali. No, walang tama't mali. I don't know kung si Barbie. Yes, Barbie, you're raising your hand. Ano yung gusto mong sabihin, Barbie? Hello, sir. Meron pa po. Sige po, go ahead. Dapat yung isang massage therapist is consistent po siyang mag-perform ng massage.
Okay? para po balikan siya ng kliyente. Ayan, consistent. Yes Naalala po, ko kasi, consistency. kanina kasi meron tayong query, may nag-i-inquire, sabi nila, sir, gusto ko magpa-training na aking spa, ng therapist sa aking spa. Kasi gusto ko yung yung lahat ng gawa ng aming mga therapist ay pare-pareho. Yeah, that's the term, no? Consistent. Hindi pa pwede na yung massage therapy, yung massage o Swedish massage ni therapist A ay iba doon kay therapist B at iba din kay therapist C. Dapat pare-pareho. Maraming salamat sa inyong mga input at tuloy tayo ngayon sa ating talakayin. At tulad nung sinabi natin, nandito na tayo ngayon sa practice of massage therapy. Ano po yung ating learning objective para sa module na ito? Number 1, to be able to define what ethics and professionalism is. Ano yung kanyang maaring differences or similarities. Makita po natin, ma-identify po natin kung mayroon man. And then, malaman din po natin at ma-appreciate natin yung iba't ibang mga batas, no? Iba't ibang mga batas, iba't ibang mga direktiba mula sa kagawaran ng pangkalusugan at ganun din po. Meron ng mga ibang din po like yung DTI tsaka yung DICT and DILG, naglabas na rin po sila ng mga kanyang direktiba na maapektuhan po yung ating gawain bilang mga massage therapists. So tingnan po natin po yan at we hope na makuha po natin kung ano po yung mga ibig sabihin po na katulad na banggit natin kanina. Ngayon, bago tayo tutungo doon, tingnan muna natin yung mga katawagan na gagamitin natin dito po sa ating pong pag-uusap patungkol po sa massage therapy or the practice of massage therapy. Una sa lahat, yung salitang allied. Pag sinabing allied, ibig sabihin po ito ay it means two or more groups that are similar or related to each other. Kasi mamaya mapag-usapan natin ano yung ating duties and obligations toward the allied professions. Okay, pangalawa, behavior, the way one acts or conducts himself, especially towards other people, towards the others. No? So yun po yung po niyan. Yun po ang ibig sabihin po na pagka narinig po natin yung salitang behavior, ito po ay patungkol sa pagkilos, pag-uugali ng isang tao, at ang sumunod naman yung client. Ang client or patient, na pag-usapan natin kahapon, yung wellness at therapeutic, 'di ba? Ang nasa receiving end ay client pagka wellness, pero pagka nandoon naman sa therapeutic ang nasa receiving end, ang katawagan ay patient. Okay, the code. Ano po yung code? A code is a system of rules on how people should behave and about something must be. No, kung ano yung nararapat. Kaya tayo po ay in a little while pag-usapan po natin ano po yung code of massage therapist, no? Therapists, no? Code on massage. Meron din po tayong sa yung PD 856 natin, no? Code on Sanitation of the Philippines, na kung saan nasa chapter 30 naman yung patungkol sa pagmamasahe. So yun po yung code, no? Yun po yung sistema ng mga pamantayan, ng mga rules kung paano po ang mga tao ay kumilos. Number 5 ay employer. Yan, no? Employee is a person or organization that employs another. Ang sumunod naman na katawagan ay ethics. Pag narinig natin yung salitang ethics, ito ay patungkol sa moral principles that govern a person's behavior. And then, pag moral principle naman, ito ay patungkol naman sa kung ano yung tama at mali at ano yung katanggap-tanggap, no, para sa isang individual o sa isang kalipunan, no, isang grupo. Ang sumunod ay preamble. A preamble is an introductory statement. No, ito yung panimula ng isang document, na isang papeles na kung saan ay pinapaliwanag niya ang purpose at ang philosophy ng buong document na yaan, no? And then pang-siyam, professionalism. This is the combination of all qualities that are connected with trained and skilled people. Kanina, yung mga binanggit po ninyo, halos lahat po noon ay may kinalaman sa pagiging isang professional massage therapist, no? Gone were those days na pagka nagpamasahe at yung nagmamasahe hanggang lang po, no? Hanggang doon lang po sa pagbibigay po ng masahe, and then that's it, tapos na po yung usapan. Pero ngayon,
later on we will be discussing about yung tinatawag natin na paradigm shift, no? Pag sinabi natin paradigm shift, yung yung pagsalin po ng dating kaparaanan o dating pamamaraan ng pagmamasahe hanggang sa kasalukuyan. Okay? So banggitin ko na lang po, no? Nung una, I don't know if you agree with me, di ba? Nung una, pagka tayo ay ma-engage sa nagmamasahe, hanggang ano lang tayo, no? Hanggang nagpamasahe, binayaran, tapos ang usapan. Okay? Pero habang tumatagal, mapapansin nyo, nagsi-shift po yan, no? Kaya yun yung paradigm shift. Ibig sabihin po nun, ang mga client ay naghahanap na po ng hindi lang po yung basta ma-engagement ng pagmamasahe, kung hindi naghahanap na po sila ng ng experience. No, ibig sabihin po noon, ano yung kanilang mararanasan na maramdaman nila, yung value for money. Nakuha niyo po 'yon? Kanina nabanggit ko na meron tayong query, and this is someone from San Pablo City, at sabi nga niya, "Sir, gusto namin magpa-train at gusto namin na ang training ng mga therapist namin ay maging kaiba." No? Ayaw namin na maging katulad po nung nasa paligid po namin. So tama po 'yun, no? Kasi ang mga client natin sophisticated na ngayon eh. Namimili na sila, no? Hindi na sila basta lang nagpapamamasahe. Talagang tinitingnan na nila. Kaya pagpasok nila sa ating spa, kailangan pagpasok na 'yon. Meron ng agad, no? Meron silang experience na kakaiba, no? Yung kanilang paligid, yung paligid nung spa, pagpasok mo pa lang mabango. Yan, di po ba? Tapos aesthetically beautiful, no? Hindi naman kailangan maraming mga burloloy, no? Kahit na po sabihin na lang po natin na po yan, na parang Japanese concept po na medyo minimalist yung dating. For as long as maganda yung pagka-arrange, okay na yun sa client natin. Ano po? Kaya pati maging music, no? Yung music, kailangan yung music, yung tinatawag natin na spa music. Yan. Okay? Yung pagpasok mo pala, pag narinig mo yung ganong klaseng music, marirelax ka na, no? Yung pala sa music pa lang, wow, pasok na pasok na. Okay? Hindi pwede po yung mga spa na ayaw ko lang kung naranasan niyo po. Pero ayaw ko, may napuntahan pa akong spa. Pagpasok ko po, yung tugtog kakaiba, no? Ang kanyang tugtog po ay legs mo ay nakakasilaw, di ba? Ang saya. Hindi naman kaya music naman ay macho man, yung mga gano'n, di ba? Mga 80s pa yun. I wanna be a macho man. So siyempre, matuturn off ka. Kasi gusto mo mag-relax pero pagpasok mo, sandali, ano ba to? Ayan, okay? Dagdagan ko pa ng konti. Meron po ako napuntang spa. Alam niyo po, pag nasa larang ka ng wellness, kasi minsan, di ba, napaka-observant natin. Minsan naman, pagpasok ko, nakakita ko po, wow, ang sarap-sarap ng buhay ng mga therapists. Bakit kamo? Kasi yung mga paa nakataas. O, di ba, masaya? So, yun po yung sinasabi po natin. No? Kaya, pagka ganun yung situation, ako na client, ayaw ko nang bumalik sa ganung klaseng spa setup. No? Kahit na sabihin mong mura lang yung kanilang per hour. Pero syempre, yung hanap na natin ngayon ay ika nga natin kanina, yung magandang karanasan, yung magandang experience. Okay? Sige po. Marami pa akong kwento patungkol dyan, no? Pero sige lang po, yan lang po muna pauna natin. Okay, the next one is panghuli sa ating pong katawagan ay ang salitang responsibility. Responsibility means a state of having a duty to deal with something or having control over someone. Okay, yun po yung responsibility. Yun po, karamihan po yan, yung matatalakay po natin no, sa ating pong pag-uusap patungkol doon sa Code of Ethics later on. Ayan. So ano po yung practice of massage therapy? No? Ano po yung pagpa-practice po ng pagmamasahe? No? Remember, tulad sinabi natin, hindi na po tayo mga masahista. Ayan po, allergy na po ang DOH po niyan sa salitang masahista. Tayo po ay mga professional massage therapists. Now, ang tanong dito po is ano po ang tinuturing o tinatawag na practice of massage therapy? Okay. Sige po, iniwatingin mo, ano po yung tinatawag na practice of massage therapy? Sir, siguro yung unang-una yung consistency ng massage nila, tsaka yung nila, yung anong tawag doon, yung
sequence of massage. Ayan, no? So isang bahagi po 'yon. Meron po silang consistency, pare-pareho po. Pagka sinabi nating Hawaiian lumi-lumi massage, yung talagang Hawaiian lumi-lumi massage. Saka yung important yung sequence. Kasi as client din, pinakikiramdaman ko yung sequence nila kung paano. So, doon pala makikita ko na medyo yung pagiging professional nila as massage therapist. Yes, no? So, tumbok ni Jeanette, ano? So, dito po, ika nga sa ating slide, massage profession follows, yung practice of massage profession, tama ba yon? Follows a set of guiding principles based on ethics. So, yung paggawa, hindi lamang po basta gumagawa tayo, pero meron pa siyang mas pumapangibabaw na rules, no, na kung saan sa kumikilos, no. Ito po ay ayon po sa ethics. Okay? Fundamental principle for massage therapy is client-centered care. Okay? So ibig sabihin po nakasentro po sa spa, hindi po nakasentro sa therapist. Kung ano mang bagay kung hindi nakasentro po sa pangangailangan ng client, no? Kaya po, napapansin po natin, di po ba, minsan sa gasoline station nakalagay po, customer is king. Yung gano'n, no? Customer is king or customer is queen. Ibig sabihin po noon, talagang pagsisilbihan natin ng maigi yung ating pong kliyente. So yun po ang pinakatuon ng practice po ng massage therapy. And ang sabi rin po rito, professionalism is composed of qualities na may integrity, competency, no, effective communication, interpersonal skills, and good business practices. Ayan po, no, parang nakasummarize na po rito. Pag sinabi natin professionalism, lalo't higit sa hanay po ng nagmamasahe, ito po ay may kaakibat po na integridad, no, may kaakibat po ng kausayan, may kasama po siya na mahusay na pakipag-communicate, ng pakipag-usap, no? At maayos po na interpersonal skills at mahusay po na mga gawain, mga practices na may patungkol sa negosyo o patungkol po sa pagmamasahe. Okay? So yun po yung kabuuan po ng lahat po na iyon bilang mga kabahagi po ng massage therapy. Now, ngayon po, tutungo naman tayo ngayon sa susunod na talakayin po natin patungkol sa Code of Ethics, no? At yung Code of Ethics po ng pagmamasahe. Ang tanong po, ano ang Code of Ethics? What is Code of Ethics? Okay. So here we can see Raymond. that sige Raymond, go ahead. Sige po, ano Yes, sa tingin mo ang Code of Ethics? Yung Code of Ethics, sir, yung magandang ugali, sir. Magandang ugali. Okay? Ano pa? Maging professionalism. Okay, sige po. Naintindihan ko po, hindi mo naman nababasa pala yung sa slide natin. Ang nasa slide natin nakalagay rito is a statement that expresses the primary ethical values, obligations and goals of the profession. So ibig sabihin may kinalaman po ito sa mga pinapahalagahan, no, at mga obligasyon at layunin ng profession. So ang ating profession ay ano po? Nasa profession po tayo ng pagmamasahe, no? Nasa profession po tayo ng massage, nasa industriya po tayo ng pagmamasahe. Now, Code of Ethics is a commitment to uphold the values and ethical obligations expressed in the code. So ang pinag-usapan natin dito, yung koda ng massage therapists, no? Yung tayo na nagmamasahe. So ang sumunod na tanong is, why do we need the Code of Ethics? Bakit natin kailangan ng Code of Ethics? Anyone? It defines our commitment Ano to sa standards mo? practice. Si Donna muna. Si Donna. First. It defines our commitment to practice the massage profession in ethical terms. No? Pangit ni Donna, it defines our commitment to practice the massage profession in ethical terms. Ayan. No? So ibig sabihin tayo ay meron tayong kumbaga sa magrelasyon, kailangan may commitment tayo. Kailangan meron tayong
paniniwala na at may tungkulin tayo na sundin po natin, no, kung ano po yung nakatalaga sa ating pong propesyon. At yan po ay nasa ilalim po ng ethical na kaparaanan. Okay? As regulated health professionals, no, tayo po ay nasa ilalim po ng kagawaran ng pangkalusugan, tayo po nasa ilalim po ng health and wellness industry. We have made a promise to society to accept the responsibility and maintain the trust in which we have been invested. No? So, yung may tungkulin tayo na pangalagaan po natin yung pagtitiwala na binigay sa atin ng ating pong lipunan, ng ating pong society, at tayo ay kailangan mapanatili natin yung pagtitiwala na yan, no? Hindi pwede natin sisirain po yung pagtitiwala na yan. Yan, ano po nagagawa ng Code of Ethics? Dito po makikita natin, it lays out in a clear manner the values of the massage therapy profession. Alam naman po natin, di po ba, siguro hindi lang minsan pero madalas ko naririnig, lalo na po yung mga LMT na nagko-complain, no? Nagrereklamo sila. Sabi nila, sir, paano naman po yung iba sa mga kasama namin? Wala naman silang mga sinusunod na mga patakaran, wala naman silang sinusunod ng pamantayan, things like those. Diba? Para bang minsan gusto na sabihin na, parang sayang naman yung pag-LMT namin. Wala namang, yung iba naman hindi sumusunod. Okay. Naniniwala ba kayo na ganun minsan yung argument ng iba, nung kaisipan ng iba? No? Para bang kinukumpara nila yung iba hindi naman nag-aaral, malaki naman ang kita nila. Parang ganun, okay lang sa kanila kung anong pinanggagawa nila. Okay? Pero in the long run, hindi makakabuti. Okay? In the long run, maging masama po 'yon. Kasi tulad sinasabi na natin paulit-ulit, ang masahista is a stigma. No, pag sinabi na ng iba ng mainstream media, pag may mga raid na nangyayari, ang term agad masahista. Ang kanilang connotation, minsan ng publiko hindi na maganda. Okay? Hindi na maganda. Hindi maganda yung pag sinabi na pag nasa masahe. Kaya nga po, minsan mababa yung tingin sa atin. Kaya ang dahilan at ang purpose sa tingin ko kung bakit kinakailangan natin ng Code of Ethics, sapagkat ito po ay maging gabay upang sa gayon ay maiangat, no, ang hanay natin bilang massage therapist mula doon sa karaniwan na nagmamasahe. Doon sa mga karaniwang nagkiklaim na sila ay nagmamasahe pero hindi naman nila sinusunod at ginagawa yung nararapat. Ganun po yon. We ought to protect and promote the public good. No? Kaya kailangan pangalagaan natin yung kapakanan ng publiko, yung kanilang kalusugan ng ating pong mga kliyente, that we must avoid doing in order to prevent harm to the public. No? So gawin po natin yung nararapat. Ayan po. So do you have any volunteer? Pakibasa po. Massage therapists are duly licensed professionals who possess, maintain, and uphold at all times the dignity, integrity, and reputation of the profession, with high moral values, well as technical skills and professional competence. They strictly adhere to scientific principles, professional standards, and moral values. The principles embodied in this code of ethics aim to help massage practitioners individually and collectively pursue and maintain the high level of ethical conduct demanded by the practice of massage therapy. The provision of this code shall govern the massage therapist's relationship with the clients, co-practitioners, employers, members of allied professions, and the public in general. Ayan. Wait, sige Mandona, ano ba naintindihan mo sa binasa mo in your own words? Siguro po yung bilang isang massage therapist po talaga kasi kailangan license din po talaga eh. So, yes. Kailangan po talaga kumbaga yung professionalism natin talagang kailangan bawat client na mamimit po natin, makikita nila na
nandun po yung integrity as a massage therapist. Kasi po Ayan. minsan, pagka hindi tayo ganun, yun po yun eh. Minsan, medyo parang ang baba ng tingin nga po sa atin. Yes. Bigyan natin ng dalawang bagsak si Donna. Yan. Sige po. Any reaction from the group? Preamble po ng Code of Ethics. Anyone? Sige, game. Yan, si Jeanette. Go ahead, Jeanette. Yeah. Sir, I think yung nilalaman nito is kailangan talaga nito. Tama si Ma'am Donna ba yun? Si Miss Donna na kailangan ng license. And then, syempre, ako yung tawag dito, yung personality. Kasi kami, like ako, hina-hire ko, mas importante sa akin yung anong tawag doon, mas importante sa akin yung ugali. Kasi ang Yes. ugali, Character. ang skill, yung character, yes. Yung skill kasi na ituturo, yung character hindi. Para mag-gain natin yung respect ng ating clients. Para Yes. maging respectful yung mga therapist. Mm-mm. In other words, hindi na tayo tumitingin sa panlabas. Napansin niyo ba yon? Yes, Kasi yes. dati yung criteria, di ba? Napapansin natin kaya yon nasa mga hiring, di ba nakalagay doon, pleasing personality, yung mga ganon. So delikado po yon, no? Delikado po yon. Kasi deceiving po yung physical na kaanyuan. Kasi akala mo cute, pero pagka katrabaho na siya, nag-work na, nakaka-cute pala siya. Sir Benji, pwede ba ako mag-share konti? Yeah, sige. Go ahead po. Kasi po, madalas sa spa, may na-encounter kasi kami na minsan may mga phone calls kami na client na minsan ang nire-request nila, pwedeng makita yung mga pictures ng mga massage therapists. Yes. Okay. So parang minsan, I agree with that, ma'am. opo. Kaya lang po kasi minsan parang hindi po talaga maganda na ganon yung mga nire-request nila. So madalas ang sinasabi po namin na hindi po kami nagbibigay ng mga photos ng mga massage therapist, kundi yung mga names lang po nila na pwede namin ibigay or kung sino po kasi madalas po kasi meron kaming mga sinusunod na line-up eh. So kung sino din yung mga kasi po minsan pag hindi mo sinunod yun, magkakaproblema naman tayo sa mga therapists, di ba? So minsan po yun yung mga Yeah. Thank you for that, Donna. I-share ko lang po sa inyo, alam po ninyo minsan, there was a time dyan sa Quezon Avenue, siguro iba sa atin na gagawin po dyan sa Quezon Avenue. Meron po akong estudyante na tinaya niya po ako doon sa isang spa na hindi ko akalain, yung spa pala na yon, kakaiba yung kanilang setup. Bakit kamo kakaiba? Kasi pag papasok ka doon sa kanilang spa, yung lobby nila, mayroon pong malaking salamin. Aquarium ang tawag po nila noon, aquarium. Ano yung nandoon sa aquarium? Nasa aquarium, yung mga massage therapist. At yung mga massage therapist, maniwala man kayo sa hindi, ay nakaupo doon sa parang bleacher, no? Parang yun, 'di ba? Yung sa mga gym na yan, may mga bleachers tayo makikita. At nakaputi, lahat ng therapist naka-short ng puti na mayroon pong numbers. Ayan. I think yung sinasabi ni Donna no? Na gusto nila mag window shopping muna, no? Ibang service. Oo, si number 10. Mukhang okay to sa number 10. So, ayun po yung nakakatakot, di ba? Kasi yun nga yung sinasabi natin kanina, kaya hindi nawawala-wala yung stigma na hindi maganda patungkol sa atin kasi may mga gumagawa ng ganun. No? Yan, tulad sinabi ni Donna kanina na kailangan makita yung picture, no? Pag cute sa tingin nila, Yes, pwede. sir. Oo, hindi na nila iniisip na baka naman cute nga lang yan pero hindi naman talaga marunong magmasahe. Ganon. Yes, sir. Yes, sir. Katulad Hindi yan, masahe. Yes, go ahead. ako sa i-share ko lang, katulad dito na kinuha ko ng isang may-ari para magturo sa mga masahista niya na mga babae. Therapist, sir. Yung pa niya. Yung nanggaramdam yung mga daliri nila, matataas yung mga kuko nila. Oo. Sabi ko, paano kayo makakapagmasahe nito kung matataas yung kuko ninyo?
Ayan. So iba pala ang kanilang layunin kasi sabi nila, kuya, kasi hindi masayang yung ano namin dito. Kaya pinapunta ka lang namin dito at ikaw for compliance lang daw dito. Ayan nga eh. Yan nga eh. Sige. Salamat sa feedback mo na yan. Si Von Eric. Eric, meron kang gusto idagdag? Go ahead, sir. Eric. Bon Eric, go ahead. For me? Sige. Tuloy. Sir, regarding po kasi sa mga ganyan na spa, sir, sometimes po, sir, mayroong mga spa kasi na sexual exploitation yung so, mga nakikita ko po minsan sa Facebook, sir. Mayroong mga post na, yun, pictures ng mga massage therapist. So, kaya na meron ding isang spot doon na nagtiha, sir. Nung nag-train ako doon, kahit anong pag-apply ka doon, wala nang training, sir. Kahit anong hagod na ang gawin mo, basta nag-o-offer ka ng yung mga kasi nila doon is more on sexual yung mga therapist ba, parang yung offer services nila is sexual services offer. Yes. Kaya yung image din. Okay. Ang tawag po dyan actually is ES, no? Yes, sir. No? Pag sinabi Yes, service. Ayan. Yun po yun. Kaya ingat po tayo. Pagka narinig na natin, meron ba kay ES? Ayun na. Iba ang usapan na po yun. Yun, masahing hinahanap nila. Okay? Kaya tira yung ibang imahe ng ibang massage therapist, sir, regarding dahil po dyan sa mga sir. Tulad nga po doon sa Baguio yata yun, yung news na narinig ko last, I think January or February, yun. Yung isang massage therapist ginahasa sa loob mismo ng cubicle kasi yun nga, yung mga kanyang mga mindset, sir ba, nagiging ganun yung mindset ng customer dahil din po yung mga nagpo-post minsan, sir, yung mga advertisement po sa Facebook, yung mga ganun. Yung mga yung ino-off. Yan. Sige, Alvin. Actually, yun ang dahilan kung bakit mahalaga na kayo ay maging LMT na. No? Kayo ang maging LMT na. Kasi pagka LMT na po tayo kasi, tayo na yung tutulong sa DOH, no? Tutulong tayo sa gobyerno para ayusin po yung hanay natin. Kasi po, pag wala po tayong lisensya, ang tanong agad is, ano bang kay nyo? Ano bang kalakalan nyo? Things like those, no? Kaya, yun, mahalaga yun. Anyway, tuloy po tayo sa ating pong talakayin. Sa atin po, nabasa na po natin kanina yung ating preamble natin sa Code of Ethics po sa atin, sa hanay po natin na nagmamasahe. Ngayon po, pag-usapan naman natin, ano po ang tinatawag na mga general responsibilities, no? Ano yung ating mga duties? Okay, so ito po, una sa lahat, nakikita po natin dito, pangunahin sa lahat ay ang ating obligasyon, ang ating duty towards the client. Ano po ibig sabihin po nun? So, general mo ito, and then later natin himahimayin kung ano ibig sabihin po nun. Una sa lahat, the client's health and well-being are or is the of paramount concern. No? So, yun po yung ating pong obligasyon. At ang pangunahin nating tungkulin ay pangalagaan yung kapakanan ng ating client. Pangalawa, yung duty natin sa ating profesyon, no? Na tayo ay kinakailangan magsikap tayo, maging mas mahusay tayo, naisin po natin na mag-excel, no, sa larangan po ng pagmamasahe at iangat po natin, isulong po natin ang mabuting atikain, ang mabuting reputasyon ng ating pong profesyon. Pangatlo, yung duty natin towards our co-practitioners, no, yung mga kasamahan natin sa industriya. Magkaroon po tayo na maayos po yung ating relationship with the others, no, yung mga kasamahan nating massage therapist, at magkaroon po tayo ng mutual assistance, no, tayo magtutulungan. Walang walang iwanan, no. Saka higit sa lahat, walang sulutan. Okay, minsan nangyayari po yan sa mga spa, di ba? Pagka yung isa ay maganda yung yung client na yan ay talagang kilala na malaking mag-tip. Ayan, minsan nagsusulutan na yung mga massage therapist, no? Nagsisiraan para lang makuha yung account. Ang sumunod naman ay ang pang-apat, duties or duty towards the employers. Okay, mahalaga po ito, no?
Kasi minsan ang mga therapist, lalo na kung minsan lisensyado na, nawawalan na sila ng tamang focus, no? Kasi tingin nila may lisensya na sila, yung may-ari walang lisensya, kaya yung nagkakaroon ng kaunting problema. Pero sabi rito, a massage therapist must or shall be fair, honest, and loyal in dealing with employers. No, so ibig sabihin noon, tayo ay in-nurture natin yung relasyon na maganda, na mayroon pong tayo po ay honest, no? Tayo po ay may loyalty na pinapakita doon po sa ating employers, kasi po sila po yung tumutulong na tayo magkaroon po ng kabuhayan. Ang panghuli, ang sumunod ay duties towards the allied professionals, okay? Na kung saan ay dapat magkaroon tayo ng magkaroon tayong respeto, no, sa ibang mga kasamahan po natin sa health industry. Lumalawak po tayo mula sa massage towards a bigger field. Ito yung health and wellness industry. Kaya yun po yung mahalaga po noon, magkaroon po ng ganong klaseng kamalayan at ganong klaseng na pagrespeto at paggalang doon sa kasamahan natin sa allied profession. At ang sumunod naman, ito yung panghuli, duties towards the general public. Okay? Pag sinabi natin general public, ito po yung ating yung publiko po, no? Yung publiko po. Ibig sabihin nun, hindi lang po yung client, kundi ang pangkalahatan na po nakabahagi po ng ating lipunan. Okay, bigyan natin po sila o sundin natin una sa lahat, ano man ang mga pamantayan, mga batas na umiiral, and then pangalagaan natin yung kapakanan ng general public. Okay, so yun po yung pinakabuod po niyan. And ito na ngayon yung kanyang paghihimay na natin, yung nabanggit natin kanina. Okay. Number 1 is duties towards the client. A massage therapist must attend to his or her clients faithfully and conscientiously. Ano ibig sabihin po nun? Pag sinabing faithfully, kailangan matapat tayo. Kaya pag sinabing conscientiously, kailangan yung ginagawa natin dapat. Okay? Hindi pwede po yung shortcut. Tama po ba? Kapag ang usapan po 1 oras, wag mo masahiin ng kalahating oras. I-declare mo 1 hour. Yan, nangyayari po yan. Di ba? Yes po, sir. Totoo. Oo. Ako, naranasan ko yan minsan eh. Nagpamasahe ako, tapos pakiramdam ko, wala pa 1 oras. Pero ginigising na ako, sir, tapos na po. Tapos na po 1 oras. Ha? Anong basis nung therapist? Kasi siguro napansin niya na humihilik na ako. Yun na yun. Sinasabi niya na. Maliban ni sir kung 1 oras o hindi. Yung something like that. So, ibig sabihin po nun, hindi pwede yung ganun. Kasi the moment na may experience po ng client at nangyari po yun sa isang spa, malamang sa malamang hindi na yan babalik. Diba? Kasi pakiramdam niya, yung mga tao dito mandaraya eh. Ganun din po, no? And side track lang po ako ng konti. Atin-atin lang po ito, ano po. yung ilan sa mga, mayroon akong na interview, kasi yun yung ginagawa natin after the exam, nagkakaroon po tayo ng exit interview. At tinanong ko yung isang estudyante, kasi alam ko, magaling naman po siya, mahusay siya, pero ba't hindi siya pumasa sa all practical examination? If you remember, sinasabi ko sa inyo, mataas yung ating passing rate, lalo na sa all practical examination. Kasi all over the country, ang AUSA, dadalawa lang ang sumemplang sa oral practical examination. Kaya na-curious ako dun sa therapist. At alam ko, matagal na siya nagmamasahe. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya ipinasa ng kanyang assessor? Ito, tandaan nyo ha. At napag-alaman ko, habang nagkikwento po yung estudyante na to, napag-alaman ko, habang pa yung assessor ay busy using his phone, ang kanya naging assumption, hindi nakikinig o hindi na siya pinapansin ng assessor. Ayun. Ano yung ginawa niya? Ang ginawa niya, di ba, tinuturo natin yung 5 basic stroke manipulation. Di ba? Meron tayo plurals, betersals, friction, tapotment, at yung panghuli is vibration. Tama po ba? Okay. So, ang ginawa niya, siguro, tingin ko, baka nandun pa lang siya sa pag-perform po ng Petrisas, perhaps. Kasi una A-plurals, so karaniwan nagagawa mo yon. Pero nung sumunod na siguro, probably, dumating siya doon sa Petrisas, ika nga, kasi nakita niya, busy si assessor, tinaktawan niya na at dumiretso na siya sa huli.
Ayun po yung pagkakamali po niya, no? Because anong pinapakita niya? Kung ako ang tatanungin, kung totoo man yung narinig ko sa kanya na nilaktawan niya, I don't know if it's deliberate or not deliberate na ginawa po niya, pero kasi si Aseso na naramdaman niya po siguro 'yon. Kaya po yun, tingin ko yung dahilan kung bakit hindi siya ipinasa. No? So ganun din po sa ating pong unang obligasyon. Kailangan tayo maging faithful. Kailangan tayo maging tapat. Pag sinabi isang oras, hindi po pwede po na 55 minutes. Hindi po pwede po na 58 minutes. No, kailangan 60 minutes kasi isang oras yung usapan. Tama po ba? No? Yes, sir. Kung honest po tayo sa maliliit na bagay, Yes, sir. hindi ako yung client natin na honest din po tayo sa mga malalaking bagay. Ganun lang po yung ganun yung kaimportante. Okay? So ang sumunod, he or she must secure for them benefits that rely upon his or her professional skill and care. So ibig sabihin po noon, gawin niyo po yung kanyang buong husay, buong galing, no, na inaasahan po ng client. At ang sumunod naman, he or she should not compromise his or her services to the client under the terms and conditions that would impair the quality of client's care. Ayun po, yung binabanggit natin kanina, no? Honesty is the best policy. Kailangan po kung ano yung napagkasunduan, yun yung gagawin. Pag sinabi ng client, gusto kong gawan mo ako ng shiatsu ang gagawin mo. Huwag mong gagawan siya ng Swedish, huwag mo siyang gagawan ng Hawaiian lumi-lumi massage, at lalo tigit, huwag mo siyang gagawan ng Pinoy hilot. Kasi shiatsu yung hinahanap niya, shiatsu yung in-expect niya. Tama po ba? Okay. Yes, sir. So, tuloy po tayo. The next one here is a therapist is expected to practice on a scientific basis. So pag sinabi nating scientific basis, ito ay ayon sa guidance ng kagawaran ng pangkalusugan. Ang tanong ko sa inyong lahat. Yung bang tinatawag na ginagalaw yung genitals na ganon, anong tawag nun? Linggam. Okay? Linggam, yes, sir. Yan. Yes, sir. So that's a big that's naging malaking issue yan kamakailan lamang, no? Kasi yung linggam, sabi nga nila nakakatulong daw yan para doon sa mga prostate patients, no? Or para doon sa mga may problema po sa kanila po mga similya. Yan. So, meron po sa I think nawala na 'yon eh. Meron po sa Caloocan for a time, ang laki-laki ng billboard, no? Nandiyan po sa malapit po sa LRT. Ang nakalagay po sa billboard na napakalaki, we offer linggam massage. Yan ba ay scientific? Yan ba ay ayon po sa pamantayan ng DOH? Yan ba ay naayon po sa guidance po ng kagawaran ng pangkalusugan? That's the big question. Kasi very thin line eh. Kasi nandun ka na sa may scrotum, no? Kasi naging malaking po yan, no? Marami pong mga, even the local city councils nag-react na po niya, no? Nangyari po yun sa Cebu. Meron din po ganong cases, pinakalat po na isang spa po yun. At marami pong nag-react, no? Kaya I think yun lang ang aking kinalulungkot kasi maring hindi naman nakapublish pero maring ginagawa nila in private. So that's the big question there. Yes, Barbie? Hi, sir. Just wanted to ask po, ang linggam massage po ba is nag-originate dito sa Philippines? I think hindi po. Na parang sa abroad yata yan na yun, inadapt ng ibang mga kababayan po natin. Okay? Kaya lang yun nga. Yun nga, ang layo eh. Di ba? Basta ganun po yun. I think makaka-relate naman po kayo sa akin na hindi po yun dapat. No? Kasi nagbo-borderline na yan sa ibang sexual activity. No? Yung sinabi natin kanina na ES o extra service. Okay? Sige po, si Ma'am Jeanette, go ahead. Yes, sir. May I share, i-share ko lang po yung experience namin sa Israel when I was a caregiver. Opo. Yung yung kasamahan ko pong caregiver, ang ginaga po niya is couple na may kapansanan. Okay. So, siguro I think pasok to sa linggam kasi ang ginagawa po niya, tinutulungan niya pong mag-sex yung mag-asawa. Okay. So they allowed it. Yeah, depende po yan na mayroon po akong nabalik. Case-to-case basis nga, sir eh. Yes, oo. Kasi nung first na narinig ko yun, hindi ako makapaniwala. Kala ko nagbibiro lang. Yung pala, totoo yun yung ginagawa niya. Pero professionally, kasi mabait naman yung mag-asawa. So I think doon yung papasok.
kung ganun yung intention. Ang nakakalungkot kasi, birithing yung line nung, di ba? Birithing yung Yun line nga po. at saka yung, nabanggit kanina, sexual exploitation, no? Birithing yung line. Birithing yung line ng legit na massage doon sa prostitution. Yun yung dapat nating, Yes, sir. yung kaya dapat malinaw yung ating tayo. Ano ba yung tayo natin? Ang tayo natin is tayo nag-o-offer ng tamang pagmamasahe. Kaya lang, iwasan po natin yung mga gawain na maaaring maging daan para matukso po tayo sa mga bagay na hindi nararapat. Ngayon po, sir. natin sa ating duties towards the client, a massage therapist shall desist from the performance of any procedure, ulitin ko, any procedure which is doubtful or questionable in moral propriety. Ito na yon, no? Ito na yung binabanggit natin kanina. No? Pag sinabi nating linggam, very clear na po yan na medyo doubtful na po yung procedure na yan. Kasi pumupunta na yan kung saan-saan. No? Who can stop that person from doing the things na hindi dapat gawin? Sila lang naman nasa loob ng massage table, nasa massage room. Diba? Wala namang ibang kausap. Kaya yun sabi nga ng DOH, kailangan iwasan po natin anumang bagay, anumang gawain, anumang pagmamasahe na very doubtful yung kanyang yung procedure na yan, no? Questionable in moral propriety. Yun po yung babantayan po natin. Upang sa gayon, kasi tulang binabanggit natin paulit-ulit, nasahanay po tayo nasa frontline no? Tayo po nasa frontline. Kaya dapat tayo ay nagbibigay ng magandang ehemplo at tayo nag-i-educate ng iba nating kasamahan na ang ating pong larangan ay pagmamasahe, ito po ay disente, ito po ay tama, ito po ay nararapat nating gawin at iwasan po natin yung mga bagay na maaring lalo pang lumala yung stigma na mayroon ang tao sa atin bilang nagmamasahe. Tama po ba? Yes, sir. Ano po yung mga actions ng government po, sir, regarding po sa mga spa na nagpa-practice ng mga ganyang massage din po, sir? Kasi wala po nababalitaan na may nahuhuli, may naki-question yung license. Kasi kung nag-offer sila ng mga linggam massage, sir, supposedly, meron din sila mga certifications regarding that one. Sige. Alvin, that's a very beautiful question. No? Napakagandang tanong yan. Yun na lang natin dito is, whether we like it or not, tulad ng sinasabi natin, ang ating pong kasing batas, kapag walang reklamo, walang aksyon, walang problema. Parang ganon, no? Tama ba yon? Kasi walang reklamo Kaya ngayon yung sabi natin, educate natin yung ating mga clients, educate natin yung kapwa natin na magmamasahe. Ito yung pwede, ito yung hindi pwede. Upang sa gayon, meron silang pamantayan. Alam nila kung saan sila tatayo at alam nila kung anong kanilang gagawin. Yes, sir. Pero man kasi, sir, normally, yung mga nag-avail dyan is yung mga lalaki lang din kasi, sir. Pero ang magiging biktima kasi dyan is yung mga babae din. At nakasalalay din yan license ng spa, sir. Yes. Ako pala, sir, curious din kasi ako, sir, bakit kaya tinotolerate yung ganun? Hindi natin masabi na tolerate, no? Nangyayari po 'yan on several factors. Number one, probably because no one is complaining. Okay? Wala nagrereklamo no? So, feeling ng iba, okay to, wala naman nagko-complain. Ang gobyerno hindi naman mangingialam kung walang complain. Tama po ba 'yon? Man ng Department of Health or yung ibang mga government agencies yung well anyway basta usapan. Yes. Basta sir, ganito lang ang ating rule of thumb. If there's no complaint, walang issue. Kaya yun nga sabi natin, educate natin yung client natin, educate natin yung public, sabihin natin sa kanila, itong mga bagay na to ay hindi po nararapat, no? Kaya yun po yung sinasabi natin na dapat nating bigyan ng action. Okay? Because the government cannot act unless someone is complaining. At yung complaint na yan, dapat legit. Hindi lang bali marites na pinost lang sa Facebook, pinost lang kung saan-saan, kundi talagang may sworn statement. Kasi ang DOH, lalo na kung ang involved ay isang massage therapist na license, pwede niyang tanggalan ng lisensya yung nagpa-practice ng ganoon na mga massage therapist na license. Ganun lang po yun Yeah, I hope malinaw na po yun. Okay na po tayo doon. No worries, sir. No.
So reserve nyo na po yung tanong by tomorrow kasi marami pa tayong pag-usapan under po sa Code of Ethics. So maraming salamat muli sa inyong panahon at patuloy tayong mag-aaral at yun nga, tulad sinasabi natin, very interesting yung ating mga topic na ito kasi ito ay may kinalaman doon sa actual na nangyayari in the ground. Pero like what we said kanina, mahalaga yung ating papel bilang mga future na licensed massage therapist na kayo ay magtumulong, no? Tumulong tayo sa DOH, tumulong tayo sa ating pamahalaan upang i-regulate yung ating hanay at maiwasan po yung ganong klaseng mga bagay at unti-unti mawala po yung stigma. Kasi yung stigma na yan hindi maganda at hindi maialis hanggat mayroong mga tumatayo at may mga, yun nga, kumbaga sa iba nakikibaka, no? Upang gawin yung nararapat naman, no? Kung choice nila 'yan, sa tingin ko hindi naman natin dapat pakialaman. Pero sa hanay po natin bilang nagmamasahe, mahalaga po na tayo sa atin magsisimula yung professionalism na sinasabi at sa atin magsisimula yung magandang halimbawa. So, yun lang po. Maraming salamat. See you tomorrow. Yeah, I'll be giving you a short quiz tomorrow. Yung pong quiz sa centimeter ba yun? Yung centimeter. Yung po. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless and see you again tomorrow. Be ready with your quiz kung makapasok na pa ako doon sa website. Thank you po. Thank you. On Monday. Okay. Bye. Arigato. Thank you. Thank you po. God bless po. Bye. Thank you. Bye-bye. Salamat.